Alam nyo ba 'to, naku pinusuan talaga ito. Tingnan ko nga sa X, baka hanggang ngayon may ano pa yan, may hangover pa yan, ganyan. Wait lang ha. Sorry, meme, kasi nga naman daw. Kim Paulandia di approve kay Vice Ganda na single lady si Kim Chu. Hindi bumenta sa Kim Paulandia ang hirit ni Vice Ganda sa isang episode ng It's Showtime tungkol sa single ladies kung saan kasama raw si Kim Chu. Ayon kasi sa maraming panay, matagal na raw nahanap ng aktres ang kanyang ultimate Mr. Right. Sobrang dami na rin daw nilang resibo para mapatunayang si Paolo Avellino nga ang kanyang the one. Naniniwala rin sila na hindi man maingay ngayon ang Kim Pao kaugnay ng kanilang Valentine's or kaugnay ng kanilang Valentine's ganap ay dama raw nila na posibleng intimate ito, which I believe true. Malaki rin daw ang chance na baka nirerespeto ngayon ng Kim Paulandia ang privacy ng dalawa, lalo pat kamakailan lamang ng supply ni Paolo ang kanyang stalker. Wait lang. Bakit nga ba? Diba? Oh. Bakit nga ba may mga ganon? Naku, Vice, ipaliwanag mo yan ay ng Kim Paulandia ng ganyan na sinabihan mong isa sa mga single ladies. Si Kim, it's a no, no, no. Nakakaloka. Hindi po pwede di maaarian. Marami ng mga resibo na magpapatunay na meron ng ganap sa dalawang ito. Although, hindi naman talaga, hindi naman talaga, ano na ba? Eto na, meron na ba? Parang, ang laki din naman pala. Ito ba yon? Parang hindi, luma na yata. Well, kahit hindi pa umaamin itong dalawang ito, ramdam na ramdam ng Kim Paulandia at ng Showbizlandia na meron ng something dito sa dalawang ito. At ang daming resibo O, kita nyo, di ba, pag nasa abroad, naku, tumatakas pa itong si Paolo at si Kim at hindi sumasama sa kanilang mga kaibigan para makijamming or makibanding dahil meron silang sariling ganap. Dahil kinakailangan nila sa bawat punta nila sa bawat bansa, kinakailangan meron silang lala na sila lang dalawa. Ayon, at may kwento nga isang Kim Paulandia na sinasabi niyang ganon na itong si Paolo Avellino ay talagang pumislit pa dito sa may side ng hotel, sa exit ng hotel, para hindi siya makita at sumunod na lang daw si Kim. O, ganon. Di ba napapansin nyo, minsan hindi naman nakikipag-banding si Kim doon sa kanyang mga kasama, like sa Showtime. Minsan kasi nga, di ba, meron silang sariling ganap ni Paolo. Naku, ang daming kwento dyan. So, yung single ladies niya, baka naman napasama lang si Kim dyan sa single ladies niya, doon sa mga babaeng kahilera at hindi kasama doon si Kim. Carlos Miguel, wag ka na masyadong umalma, kumalma ka lang. Kasi, alam naman natin na hindi naman talaga single si Kim. Dahil kung single yan, makikita natin nakikipag-bonding yan sa kanyang mga friends. Meron silang Valentine's Day ng mga walang kiyowa. Oh, yung mga ganon. O baka nanahimik lang to sa bahay. Or yung baka nga lumabas, kasama yung mga kapwa niya, mga kaibigan na walang kiyowa. Yung mga ganon. Pero for sure naman siguro, siguro naman talagang meron silang dalawa ni Paolo. Imposibleng wala. Kasi noong 2023 tsaka 2024, may pa flowers si Paolo kay Kim. Pinost na ngayon, di ba, ng ilang mga Kim Paulandia. Hindi po, wag kayong hindi single lady si Kim. Hindi single lady kasi may nakikita nyo naman sa glow ng mukha ni Kim, di ba, ang napakawagas niyang kaligayahan at yan ay idinudulot lamang at nag-iisa lamang na si Paolo Avellino. Well, ano pa ba pwede nating sabihin tungkol dyan? Wala ni. Kasi hindi naman ako naniniwala Huwag kayong Huwag kayong mag-react sa mga bagay na hindi pa naman kumpirmado dahil imposible talagang maging single lady si Kim. Kasi ang dami nga nakakakita, di ba? Meron silang ganap na bonding nila ng workout. Oh, di ba? Tapos concern si Paolo sa sinusuot ni Kim.
And then, nakatutok si Kim, protective si Paolo kay Kim. Yung mga ganong galawan, ibig sabihin, may something. Kayo naman. Yan yun na si Vice. Ganun talaga ang lola nyo, no? Baka naman talaga, hindi naman patungkol yung kay Kim. Alam na alam niya. Pero, tignan na lang natin. Pero ayokong isipin na single lady si Kim. No, 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 no. Mukhang usapang fandom at interpretasyon nito ng mga pahayag o biro ni Vice Ganda tungkol kay Kim Chiu. Sa ganitong klase ng balita, mahalagang tandaan na madalas ay kulang sa buong konteksto ang kumakalat na linya o quote, lalo na kung galing sa segment ng show, joke o banter lang. Narito ang mas balancing reaction. Una, kung may pahayag man si Vice Ganda na tila di-approve o may side comment tungkol sa pagiging single lady ni Kim Chiu, posible nga ito ay biro lang sa programa, playful teasing style niya, o bahagi ng script o segment humor. Kilala si Vice sa quick wit at comedy delivery. Hindi agad ibig sabihin na seryoso o personal ang dating lang linya. Ikalawa, ang pagiging single o hindi ng isang artista ay personal na desisyon. Kahit fans tulad ng Kim Pao fans ay may kanya-kanyang ship o gusto, pero sa huli, career at personal life pa rin ng artista ang mas mahalaga. Hindi dapat maging batayan ng value ng isang artista ang love life status niya. Ikatlo, sa fandom culture, normal na may hindi nagugustuhan na opinyon o biro mula sa ibang celebrities. Pero mas healthy ang community kung hindi agad nagagalit. Chine-check muna ang buong video o source at iniiwasan ng hate comments at awayan. Dagdag pa, madalas naman sa industriya, maayos ang samahan ng mga artista off-cam kahit may on-cam jokes o asaran. Hindi lahat ng linya sa TV ay dapat literal na seryosohin. Sa balitang di-approve daw kay Vice Ganda na single lady si Kim Chiu ayon sa Kim Paulandia fans, mas mabuting tingnan ito ng may kalmado at balancing pananaw. Una, maraming ganitong balita ang nanggagaling sa spliced clips, kulang sa konteksto na quotes o biruan lang sa show na pilalaki sa social media. Kung may nasabing linya man, posible itong bahagi lang ng humor o playful banter. Hindi agad ibig sabihin na may totoong pagtutol o personal na opinyon na mabigat ang ibig ipakahulugan. Ikalawa, ang pagiging single o nasa relasyon ng isang artista ay personal na usapin. Kahit gaano kalakas ang shipping culture ng fandoms, hindi ito dapat maging batayan ng suporta o respeto sa artista. Mas mahalaga pa rin ang trabaho, professionalism, at pakikitungo sa kapwa sa industriya. Ikatlo, sa fandom dynamics, normal na may mabilis na reaksyon ng fans kapag may narinig na tila kontra sa gusto nilang pairing. Pero mas healthy kung vini-verify muna ang buong video o statement. Iniiwasan ng hate trains at hindi agad ginagawang issue ang biro. Sa kabuuan, mas mukhang fandom interpretasyon nito kaysa konkretong kontrobersya. Hindi dapat gawing sukatan ng suporta ang love life status ng artista. Mas makakatulong sa community kung ang focus ay sa projects, performances, at positive engagement, hindi sa away o kampanyan. Unang-una, mahalagang tandaan na sa showbiz, lalo na sa variety at comedy format, maraming linya ang nabibitawan na bahagi ng humor, banter o segment energy. Si Vice Ganda ay kilala sa mabilis na wit, punchlines at playful teasing. Hindi lahat ng nasasabi niya on air ay dapat agad basahin na bilang seryosong posisyon o personal na paninindigan. Madalas, ang mga linya ay para magpatawa o magpasaya ng audience. Pero kapag na-cut o na-post sa social media nang walang buong konteksto, nagiging mitya ito ng issue. Tungkol naman kay Kim Chiu, matagal na siyang nasa industriya at napatunayan na ang kanyang value ay hindi lang umiikot sa love life o love team. Kapag may balitang nakafocus sa kung single siya o kung sino ang dapat i-partner sa kanya, kadalasang fandom-driven ang usapan, hindi career-driven. Natural lang na ang fans ay may gustong pairing, pero hindi doon dapat umiikot ang kabuuang pagtingin sa isang artista. Sa side ng fandom culture, lalo na sa malalakas na love team communities gaya ng mga sumusuporta sa tambalan nila ni Paolo Avellino, mabilis talagang uminit ang reaksyon kapag may narinig na tila kontra sa gusto nilang narrative.
Kapag may biro o komento na parang hindi pabor sa ship, nagiging emosyonal ang pagtanggap. Ito ay normal sa fan culture, pero dito rin pumapasok ang panganib ng overreaction, mabilis na paghusga, at online pile-on kahit kulang ang detalye. Mas magandang tingnan na ang ganitong sitwasyon ay halimbawa kung paano lumalaki ang maliit na linya kapag napasok ng shipping expectations. Ang isang joke o offhand remark nagiging headline, tapos nagiging fandom issue kahit maaaring wala namang tunay na alitan sa likod niyan. Dagdag pa, sa industriya, maraming artista ang komportable sa isa't isa off-cam kahit may asaran o biruan on-cam. Hindi lahat ng nakikita sa club ay sumasalamin sa totoong relasyon nila sa likod ng kamera. Kaya mahalagang panoorin ang buong segment, hindi lang cut clip. Alamin ang tone kung joke ba o seryoso at iwasan ang pag-aaway ng fandoms base sa kulang na context. Sa kabuuan, ang reaksyon ko ay mas mukhang fandom interpretasyon kaysa konkretong kontrobersya. Hindi dapat gawing sukatan ng suporta ang love life status ng artista. Mas makakatulong sa community kung ang focus ay sa projects, performances, at positive engagement, hindi sa away o kampanyan. May ilang mahalagang dagdag pang punto tungkol sa balitang sinasabing di-approve daw kay Vice ang pagiging single ni Kim Chiu ayon sa interpretasyon ng ilang fans. 1. Editing at clip culture ngayon. Sa panahon ng short clips at reposts, isang linya lang mula kay Vice pwedeng maputol sa mas mahabang usapan at mag-iba ang dating. Kapag nawala ang tone, body language at follow-up na biro, nagmumukhang mas seryoso kaysa sa totoong delivery. Kaya mahalagang hanapin ang buong segment bago mag-react. 2. Pressure ng love team at shipping. Dahil malakas ang suporta ng fans sa pairing ni Kim Chiu at Paolo Avellino, nagiging mas sensitibo ang fandom sa kahit anong komento na tila kontra sa ship. Pero sa reality ng showbiz, hindi obligasyon ng artista na iayon ng personal status sa gusto ng fans. Ang love team ay proyekto, ang personal life ay choice. 3. Comedy versus literal meaning. Style ni Vice ang exaggeration at reverse humor. Minsan, kabaligtaran pa nga ng literal na ibig sabihin ng punchline. Kapag literal na binasa ng audience ang comedic line, doon nagsisimula ang misinterpretation. 4. Walang malinaw na direktang pahayag, mas safe sabihin ito ay online amplification kaysa totoong conflict. Maraming showbiz issues ang nabubuhay lang dahil sa reaction cycle ng social media. 5. Mas malaking larawan. Mas makakatulong sa image ng mga artista kung ang usapan ay projects at performances, hosting at acting growth, professionalism, hindi kung sino ang approve o di-approve sa love life status. Mukhang fandom-driven interpretasyon ito kaysa konkretong kontrobersya. Hindi dapat gawing sukatan ng suporta ang love life status ng artista. Mas makakatulong sa community kung ang focus ay sa projects, performances, at positive engagement, hindi sa away o kampanyan.